Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ito kasi, okay? Medyo ibilisan na natin, ha? Ito kasi yung sinasabi ni Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na sinasabi niya na etong si Robredo, liar, ganyan-ganyan, di ba? Si Robredo, keso sinasabi daw na fake news ni Pangulong Duterte, sinasabi. Ang sagot daw ni Robredo, ito, papakita ko naman yung sagot ni Robredo. Ayan. Ha? Ang sabi ni Robredo, I just called out Secretary Panelo for peddling fake news. I'm also calling out whoever peddled the fake news to the president. Kaya ganito siya kapikon. Okay? I never said where is the president. You can review all my tweets. Madam Leni Robredo, kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo i-tweet, lahat ng mga tauhan mo, lahat ng mga balalay mo, yan ang hinahashtag nasaan ng Pangulo. Mismo yung anak mo, hinahanap ang Pangulo. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw nag-tweet? Ano to? Deny ka na naman? Banal-banalan ka na. Hilig ka talaga sa banal, ano? Banal-banalan ka na naman? Pambihira ka. O, panoorin natin, ha? Panoorin natin ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ay, yung simulang party lang. Asan na yun? Asan na yun? Bakit walang... yan. Panoorin natin, ha? Ganda nito, eh. But we will report first on the government response sa Typhoon Ulysses Patiaroli. What we have done so far. But before I proceed any further, I would like to just give a caution to the Vice President. She made a blunder, a big one, and she practically lied. Liar! Tawagin natin. Blunderer Leni Robredo and liar Leni Robredo. Makinig ka sa aming Pangulo. Making her incapable of truth. Alam mo, yung pakana niya na wala ako sa Baguio. Salamat Michael Gian Belen, good morning. Sam Jumawan, salamat po. Here, dito I was attending a summit, ASEAN summit yun. So virtual lang, palit-palit kami. We were talking sa electronic. Nandito ako noon. Kasagsagan ng bagyo dumaan dyan sa labas, nag-uusap kami dito. But right after, that was the second day, nung sinabi ko, magnaan yung I will excuse myself from the signing of the documents for I have to make a survey sa damage. Hindi ako na sabi, anong gusto niyang mangyari kung saan ako, nasaan ang presidente. I am sure that you should, you knew of the Asian summit going on, ASEAN, and that I was delivering the intervention, the statement of intervention for China as the China coordinator, ASEAN, China. And I was also making my own statement of how the ASEAN approved documents would impact on our economy later on. Hindi ako natutulog. Ganito yan, Vice President, makinig ka, ha? Makinig ka, Robredo! Hindi kasi siguro nakinig noon eh. Hindi ka daw kasi nakinig noon eh. Sa madaling salita paulit-ulit ka, ha? Remember kayong mga Pilipino,
sinabi ko sa inyo, Ah, prangkahan, rangkahan. sa press conference, Ah, that I am a night person. oo. I work Pangulong Duterte, as in inuumaga yan. on the state government. I'm a lawyer. So you have to be very careful. Ang sinabi ko sa mga tao, tatrabahuin ko yan sa gabi hanggang umaga. I want them to complete it because you cannot just finish it in 1 hour. Well, pirma lang, okay lang. But if you read, ibang istorya yan. So it will take time. Sometimes I sleep 4, 5, 6, 7, sometimes 8 pagka madalian. Ngayon, sinabi ko sa tao yan that I'm a night person. My day begins at 2 o'clock hanggang sa gabi na walang limit. In cabinet meetings, ganun. Ikaw, cabinet member ka man sandali. Hanggang gabi na yan, maabot ng alas 2, alas 3 ng umaga. Cabinet meeting yan. Ah. Alam mo yan. Ngayon kung sabihin mo, may Mali ka, Mr. President. Hindi niya alam yan. Bobo nga yan, di ba? emergency. Natutulog ako sa umaga. Hindi ako natulog noon. Gising ako ng umaga because of this. Hindi. Anong patunay mo na gising ka, Mr. President? Kasi dapat nagtitweet-tweet ka din. Kasi dapat may Twitter ka din. Kasi sa kanila, ang katunayan ng pagiging gising, kailangan nagtitweet. Ibigay mo sa akin yung Twitter mo, ako na lang magtitweet. Mumurahin ko sila araw-araw. Kasi pag walang Twitter, ang pakiramdam nila, wala. Feeling nila, Twitter ang basihan ng gising ng isang tao. And at the same time, I would go whisper to the military guys in the room of how was it developing and what was the reaction of our government people there and the resources. Hindi mo na kailangan orderin yan sila. Kasi 2 days before, deployed na yan sila doon po. Mr. President, ang kulit mo naman eh. Hindi nga nakikinig si Robredo habang di ba kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba naging cabinet ka naman? Alam mo yan. Ito, ganito nangyayari. Mr. President, you are wrong. Hindi po nakikinig si Madam Leni Robredo. Anong ginagawa niya? Nagti-Twitter, kumakain ng fish cracker. Ha? Wag kang Mr. President, wag niyo iniistorbo siya. Naman sa bodega na yan ng mga gobyerno. Nakadeploy na yan. Yung mga sundalo, pati nga yung sa Davao, yung security ko kinuha. Half of it, dinala dito. In anticipation dito sa typhoon. Sunod-sunod kasi. Hindi nga niya alam yan kasi nga busy siyang katitweet. At saka nakakakain ng fish cracker. So, pag sinabi mong nasaan ako, I can ask the entire government machinery, foreign affairs. Nandito ako nagsasalita. While you were making Blunder. calls, nagti-check ka, pag kunwari, alam mo yung mga military, hindi naman maniwala sa iyo because tama sila. You are not in the line of authority, basta gano'n. Wala kang times of emergency. Ang ako lang pati ang military. It's between me and military pagka-pulis. Yan lang sila kami no. Kasi nga, Mr. President, ambisyon niya maging Pangulo, kaya kunwari siya na rin ang nakikisabi ng AFP. Ay, bubuyuin ko si Mocha. Ha? Sasabihin ko sa kanya mag-tweet siya. Ay, wala na pala siyang Twitter. Mag-Facebook siya, sabihin niya, I called on AFP to mobilize the flooding in ganito and the rescue. Tapos nasa baba, joke only. Diba, ganon? Robredo style. Ha? Ang kapal na mukha eh.
Ay, Kai and Ezra Bella, oras na para masupalpal yung... Huwag naman ganun. Lenny Boss Banat, banatan mo o banatan ng buba. Regards from Australia from my wife, Kai and baby Ezra. Ay nako, sabi ko nga anong bang kalukuhan nito ni Robredo? Siya daw ang tumatawag. Kung sa civilian, marami, kung hindi mo alam, Hindi niyo puro talaga alam. military na ang humawak niyan. Halad, who is a disaster talaga for the longest time. Nandoon na yan. Rolly Bautista, former general sa army. Nandoon na, nakapwesto na. He was absent here because he was there. DSWD siya. Alam na niya. So lahat ng kailangan doon, nandoon na yung sa mga military, pati yung mga cabinet member. There was no need for you to make Ay, hindi ho, Mr. President, kailangan niyang i-tweet yun. Anong paniniwalaan ng mga bobo niyang followers? Yung 3%? Alam mo naman yung mga bobo niyang followers dyan sa Twitter. Gullible? Pag walang sinabi siya, ay wala. Bobo yung mga taga-Twitter na yan eh. make a very masamang biro na where were you? Kung sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Yon. Ito na. Ito na ang malupit na banat ni Pangulong Duterte. Where did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Nako, mukhang may alam si Pangulong Duterte. Ikaw, anong oras kang umuwi? Lenny Robredo, anong oras ka umuwi? Pakisabi, ha? Huwag ka magbanal-banalan dyan. Saan ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Nako, ilang bahay mo, Madam Robredo? Sige na, aminin mo na. Nako, alam ni Pangulong Duterte. Tanong lang ako. Kay congressman ka. Congressman ka. Iba talaga si Pangulong Duterte. Alam mo, ako sa'yo bumili ka ng alam mo yung pinapahid pag may nasunog, ganun. Bili ka nun, ha? Bili ka na. Ngayon pa lang. Simula pa lang yan. Ba't kaninong bahay ka natagalan? Oy! Kaninong bahay ka natagalan? Oy, saninong bahay. Ano ang sabihin ko sa iyo? Huwag ka masyadong purma-purma. Hindi mo talaga panahon. Nako, Mr. President. Siyempre, nabubuyo siya ng mga niya. Kasi sila, ganito lang yan, Mr. President. Explain ko sa'yo, para at least alam mo, ha, Mr. President. Kasi sila, feeling kasi nila madami sila. Feeling kasi nila, Mr. President, pagka, alam mo yun, binubuyo, uy, ikaw na. Ayan, panahon mo nang umepal. Wala si Duterte. Huwag panahon mo nang umepal. Ha? Talaga? Epal na ako. Ato na. Ako nang bahala mag-tweet niyan. Tweet ko. Nakaanasaan. Ganto. Papakalat natin yung hashtag na yan. Hashtag tayo. Pangasa ng Pangulo. Tapos ikaw, punta ka na. Lipad ka na doon. Punta ka ng Cagayan. Unahan mo na si Pangulo. Hindi mo pa panahon. Not time to be making a grandstanding. Feeling niya kasi panahon niya na Mr. President. Feeling niya kasi siya na yung Pangulo ng Pilipinas. Alam mo yun? Feeling niya eh. Huwag ka nang Mr. President. Hayaan mo na sila. Piling-pilingan eh. Coming up din. Hindi ninyo alam na nagtatrabaho ako na timingan na ito si Summit and I cannot excuse you for not knowing it. You knew that there was a summit. Alam mo naman may summit eh. Imposibleng hindi mo alam. Bakit kaya? Ano kaya? Malamang, baka naman. Diba? Baka naman. Ito sa akin hinala ko lang. Alam ni Pangulong Duterte na meron din pinapadala sigurong sulat sa OBP, malay natin, na alam niyang may summit na nagaganap.